Nagsisimula ang pelikula natin ngayon sa ating bida na si Fata, na makikita nating nagigising. Marami siyang sugat sa katawan, at nalaman natin na nagtatrabaho siya para sa isang ahensya ng intelihensya. Mukha siyang litong-lito dahil iniwan siya ng ahensya sa isang labanan laban sa 50 katao, at wala man lang kahit sinong nag-check sa kanya. Dahil dito, labis siyang nabalisa at hindi niya alam kung paano siya kikilos. Gayunpaman, nagbihis siya at umalis ng kanyang bahay. Ang tanging iniisip niya ay ang tuluyang pabagsakin ang gang na kanyang kinakaharap sa Beirut. Pinabagsak niya ang mga gwardya sa labas, at nang makapasok siya, nadatnan niya ang lahat ng miyembro ng gang sa loob, na tinatawanan siya dahil mag-isa lang siya at napakarami nila. Kaya inilabas niya ang kanyang sandata at pinatay ang una. Dito nagsimula ang matinding laban, dahil hindi niya hinayaang makatakas ang kahit sino, kahit na maubusan pa siya ng bala. Natapos niya ang kanyang misyon at nagawa niyang harapin ang lahat. Napatumba niya ang lahat ng kalalakihan at papunta na sana siya sa ikalawang palapag nang biglang may pagsabog na nagpalipad sa kanila. Upang malaman kung ano ang nangyari, ibinabalik tayo ni Fata isang buwan ang nakalipas sa nayon kung saan siya lumaki at namuhay kasama ang kanyang pamilya. Nagising siya at naghanda upang pumasok sa trabaho. Nalaman natin na nagmamay-ari siya ng isang malaking bukirin na may mga batang kamelyo at gumagawa ng maraming gatas na kanyang ibinebenta. Bagamat sinabihan siya ng kanyang assistant na si Sando na tumaas na ang presyo ng gatas at kailangan nilang magtaas ng halaga, tumanggi siya at sinabing manatili na lamang ito sa dati. Iniisip din nila ang tungkol sa pagpapagamot ng kanyang asawa, na hindi pa rin nila nakakalimutan. Nalaman natin na siya ay isang mabuting tao at mahal niya ang lahat ng mga manggagawang kasama niya. Umabot pa sa puntong nang malaman niyang may isang manggagawa na hindi kayang bayaran ang matrikula ng kanyang mga anak, nag-iwan siya ng pera sa kanyang kahanang hindi sinasabi rito upang hindi ito mapahiya. Samantala, lumipat naman ang kwento kay Nimrat, ang babaeng nagpapautang ng pera sa mga taga-nayon, kabilang na si Sando na umutang sa kanya. Nang utang siya upang mabayaran ang gamutan ng kanyang asawa, ngunit patuloy na tumataas ang interes kahit na nagbabayad siya buwan-buwan. Ito ay unti-unting nagpapabaliw sa kanya at nagpaparamdam na tila niloloko lamang siya. Maging ang kaibigan ni Nimrat ay kinausap siya, sinasabing ang buong nayon ay tinatawag siyang manloloko dahil nagbabayad naman sila sa oras ngunit sinisingilan pa rin ang interes. Maliwanag na hindi alam ni Nimrat kung ano ang nangyayari dahil pumunta siya sa Delhi upang alamin ito at sinabihan siyang walang perang dumarating, kahit na regular naman niyang ipinapadala ito buwan-buwan tulad ng nakasanayan, ito ang siyang nagtutulak sa kanya upang tuluyang mabaliw. Kaya nilapitan siya ng kanyang kaibigan at sinabihang pumunta kay Fata dahil tutulungan daw siya nito. Samantala, lumipat naman tayo sa pinuno ng isang cybergang kasama ang kanyang assistant, na nagsabi sa kanya, nakuha ko na ang huli mula sa hacker team na hinahanap mo. Tinanong niya ito, paano ang iba? Sumagot siya, ang iba. Nakuha mo na silang lahat. Kaya pinuntahan niya ito upang kausapin at sinabi, anak ko, ako at ang aking mga tauhan ay nagpasya na pasukin ang mga lihim na file ng bansa 3 buwan na ang nakalipas, pero dumating kayo ng iyong team. Pinamunuan ito ng isang babaeng nagngangalang Kushi, na sum-ire sa lahat at ginulo ang plano, kaya kinailangan siyang gawing halimbawa. Dinala nila siya sa isang lihim na lugar at inilagay sa electric chair, at kinunan pa nila ito ng video upang malaman ng lahat na may panganib sa paligid. Ito ang naunawaan ni Nimrat dahil ang parehong gang ay konektado sa mga pekeng unggoy na kinuha mula sa kanyang nayon. Napagtanto niyang nadamay siya sa isang makapangyarihang gang na nanlilinlang sa kanya. Sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Kushi, na lumalaban sa gang na ito, upang malaman ng lahat at kung paano maibabalik ang pera sa kanilang nayon. Nang gabing iyon, naalala niya si Fata kasama ang kanyang ina at pinakiusapan siya na dalhan ito ng pagkain dahil kapitbahay nila ito. Tinanong niya kung maaaring sakta ng Diyos ang mabubuting tao dahil alam niyang marami ang napapahamak dahil sa kanya. Pinalakas niya ang loob niya sa pagsasabing hindi kailanman iniiwan ng Diyos ang kanyang mga matutuwid na lingkod, kaya medyo gamaan ang pakiramdam niya habang iniisip niya ang susunod na gagawin. Ngunit kinabukasan, isang malaking trahedya ang nangyari dahil sa gang. Hinaak ng kanilang utak ang mga telepono ng maraming Indian, kinuha ang kanilang mga larawan at inilagay sa mga malaswang imahe. Kabilang sa mga larawang ito ang asawa ni Sando, na tuluyang nabaliw nang makita ito at hindi alam ang gagawin dahil isa itong malaking iskandalo. Kaya pumasok siya sa kanyang silid at umalis nang walang sinasabi kahit kanino. Ito ang nalaman ng ating kaibigan, at siya at ang buong nayon ay labis na nagulat. Nabigla rin si Nimrat sa nangyari at agad na tumakbo upang kausapin si Kushi at humanap ng solusyon upang mapigilan ang mga pangyayari. Mula sa malayo, nakita siya ni Fata at nakaramdam na may hindi tama.
Kinabukasan pa nga, napansin niyang hindi handa ang kanyang tsaa gaya ng dati dahil si Nimrat ang laging naghahanda nito. Nalaman din niya na dumating na ang pulis at hinahanap siya dahil si Sando, bago mamatay, ay nag-iwan ng mensahe na nagsasabing kumuha siya ng unggoy mula sa Christie Bay Agency. Dahil sa mga banta at pangangikil, nagpakamatay siya. Si Nimrat ang unang taong nagsabi sa mga tao tungkol sa ahensyang ito kaya siya ang hinahanap ngayon. Nagpa siya si Fata na unawain ang nangyayari at nalaman niyang bago lamang ang ahensyang ito sa merkado at nagbibigay ng mga unggoy sa mga tao na may kasamang benepisyo. Ang unang kumuha ng card ay si Nimrat, at pagkatapos ay nalaman na rin niya ang tungkol sa iba pang taong sangkot sa ahensyang ito, hanggang sa kalahati ng nayon ay kumuha na ng mga unggoy mula rito, ngunit patuloy na tumataas ang mga benepisyo araw-araw. Kalaunan, nalaman na ang application na ito ay pagmamay-ari ng mafia na nagsasamantala sa mga tao at kumukuha ng kanilang pera. Kaya iniwan niya ang nayon at nagtungo sa lugar niya sa pag-asang maaabot niya si Nimrat, sinubukan nilang tawagan ang kanyang mga numero bago pa siya tuluyang mawala, hanggang sa makatanggap siya ng mensahe mula kay Kushi na nagsabing, kung gusto mong malaman kung nasaan siya, ipinadala ko sa iyo ang isang address kung saan mo ako pwedeng makilala. Ito si Kushi, ang hacker na labis na nag-aalala para sa kanya, at nakipagkita siya sa ating kaibigan sa isang pampublikong lugar upang walang maghinala. Nalaman nila na ang Crest Buy ay isang scam na kumpanya kung saan sangkot si Nimrat, at ang presidente nito ay nagngangalang Choda, na siyang dumukot sa kanya dahil gusto niyang pigilan ang mga unggoy na umaatake sa mga taga-nayon, kaya ipinagbili niya ang kanyang lugar at nagpasya silang puntahan siya. Ito si Choda, ang taong nagdala ng kumpanya sa hilagang bahagi, na alam nating nagbibigay ng mga unggoy sa mga tao, kinukuha ang kanilang mga telepono at kinukunan sila ng litrato, at pagkatapos ay tinatakot sila gamit ang mga ito ang unang hakbang ng kanyang mga operasyon ng pangangikil. Nang unang umupo si Choda sa kanyang opisina, may isang lalaking biglang pumasok at gustong malaman kung nasaan si Nimrat, kaya sinabi niya, hindi, sa Diyos, wala kaming kilalang ganyan, ngunit bago pa man siya makapagsalita pa, nandoon na ang isa pa sa labas. Lumabas ang kanyang tauhan na tila walang suot na medyas, ngunit tinitingnan lamang siya ng lalaki, alam kung ilang tao ang nasa loob at kung anong mga armas ang mayroon sila, at pagbalik niya sa loob ay agad niya silang tinalo ng walang anumang paliwanag. Sinakal niya ang leeg ng isa hanggang sa matapos niya ang lahat ng kanyang tauhan, at bago pa man makapagsabi kung nasaan si Nimrat ay namatay na ito, kaya kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ito, inilipat ang lahat ng impormasyon, binura ang anumang fingerprint, at iniwan ang kaina-hinalang lugar. Dumating si Inspector Vici upang imbestigahan ang nangyari at sa gabi ay sinabi niyang malinaw na ito ay mukhang paghihiganti ng isa pang gang, ngunit napansin niya ang mga detalye at napagtantong walang kahit anong fingerprint, kaya malinaw na ito ay gawa ng isang profesional, hindi basta gang war lamang. Labis na nagalit si Rosa sa pagpatay kay Ashda dahil isa ito sa kanyang mga tauhan at malaki ang kinikita niya rito, kaya ipinadala niya si Lee kay Satya upang alamin kung sino ang may gawa. Kasabay nito, sinusuri ni Fish ang CCTV footage at pinaghinalaan si Fata na nanatili sa kafe malapit sa pinangyarihan ng krimen sa loob ng 4 na oras, kaya umupo si Beirut sa tabi niya at sinubukan ni Rati na kunan siya ng litrato, ngunit napansin ito ni Pia at sinabing lumapit siya. Tinanong siya ni Beirut kung ano ang ginagawa niya roon at bakit siya nanatili ng matagal bago biglang nawala at saka natagpuang patay ang siyam na lalaki sa katabing gusali, kung isa ba siyang superhero. Ngunit sagot niya ay naghahanap lamang siya ng isang babaeng taga-nayon na nawala, at dahil walang ebidensya laban sa kanya ay wala silang magagawa. Umalis siya na alam niyang magpapatuloy siya sa pagsubaybay sa gang hanggang matagpuan si Nimrat. Samantala, sinabi ni Satya kay Rosa na hinahanap niya si Kushi na nag-hack sa sistema ng gang at makakarating din siya rito, ngunit inutusan siya ni Rosa na alamin muna kung sino ang brutal na pumatay kay Choda, kaya nagpatuloy ang investigasyon hanggang mapunta ang hinala kay Fata, ngunit dahil malinis ang kanyang record ay inilagay lamang siya sa surveillance. Ang nakakagulat ay si Vici mismo ang lumabas na nakikipagtulungan sa kanya at ibinigay ang lahat ng impormasyong kailangan niya, pati kung nasaan siya, kaya nagpadala sila ng team upang hulihin siya, ngunit nang pumasok sila sa kanyang silid ay wala silang natagpuan, dahilan upang magtaka sila kung paano niya nalaman ang pagdating nila. Iniwan pala niya ang isang camera upang makita kung sino sila, kasabay ng pakikipagkita niya kay Kushi, na gustong malaman kung paano siya naging isang napakalakas na profesional, kaya ikinwento niya ang lahat, lihim siyang nagtatrabaho sa intelligence, gumagawa ng mga misyon, at kumukuha ng impormasyon mula sa mga taong gustong sirain ang bansa sa pamamagitan ng pananakot ng walang iniiiwang bakas. Dinala siya ni Kushi sa kanyang opisina imbes na sa bahay dahil ito ang mas ligtas,
kung saan sinusubukan niyang pigilan ang mga hacker na nagsasamantala sa mga tao, at humanga siya sa kanyang ginagawa. Habang siya'y natutulog, patuloy siyang nagsasaliksik at nalaman kung paano nagsisimula ang bitag gamit lamang ang isang numero ng telepono at mga card, na nauuwi sa cyber extortion at maraming pagpapakamatay. Ang susunod na misyon ng ating bida ay tuluyang wasakin ang organisasyong ito, kaya muling nakipag-ugnayan siya sa dati niyang team at sa kanilang leader na si Ayaba, na hindi makapaniwalang buhay pa siya matapos ang malaking pagsabog noon. Humingi siya ng tulong upang maabot si Satya, at matapos mang-alap ng impormasyon ay pumunta sila sa kanyang bahay, kung saan isa-isang pinatay ng ating bida ang kanyang mga tauhan ng tahimik at hinarap siya, binalaan siyang isara ang app at itigil ang cybercrime sa loob ng 24 na oras o pagsisisihan niya ito. Sa takot, pumayag siya sa kanyang mga kondisyon, ngunit lihim pa ring nagpadala ng mga tauhan kay Kushi, na muntik nang mabunyag ang kanyang tagwan kung hindi dahil sa muling pagsalakay ng ating bida na tinapos ang lahat. Samantala, si Rosa ay naglalaro ng mas malaking plano, ang pag-hack sa 82 milyong bank account upang nakawin ang lahat ng laman nito. Ito ang magiging pinakamalaking hackang operation na tatama sa buong India, at bilyon-bilyong dolyar ang mananakaw mula sa mga tao sa iba't ibang panig ng mundo at ilalagay sa account ng pinuno nito, na nagdulot ng matinding kaguluhan sa buong bansa habang gustong malaman ng mga tao kung saan napunta ang kanilang pera. Ito ang lubos na nagpagalit kay Fata at nagpasya siyang hanapin ang taong may kagagawan nito at tuluyang tapusin, ngunit ang mastermind ay may malaking sorpresa at nagawang gumawa ng video at ilagay ang mukha ni Fata dito, kung saan sinabi niyang siya ang nag-hack ng lahat ng account at kinuha ang pera para sa sarili niya, kaya ang buong mundo ay humahabol ngayon kay Fata, na sa katotohanan ay siya mismong sumusubok pigilan ang lahat. Dahil dito, si Fata at ang kanyang assistant na si Kushi ay opisyal ng pinaghahanap ng batas, kaya pilit silang tumatakas habang hinahabol ng pulisya, at kasabay nito ay may tauhan din ni Satya na sumusunod sa kanila upang patayin si Kushi, ngunit sa tamang sandali ay nasadyap siya ng ating bida at mabilis silang tumakas upang maabot ang team ni Kushi na sumusubok alamin kung saan napunta ang pera. Lalong tumindi ang laro nang ipakita sa isang live video ang asawa ni Fata na nakaupo sa electric chair, at sinasabi ng lahat na si Fata ang nagpapahirap at pumapatay sa kanya matapos siyang ipitin sa kasong pagnanakaw ng pera ng taong bayan, kaya ang buong mundo ay tuluyang tumalikod sa kanya. Sa harap ng kanyang mga mata, namatay si Nimrat na dahilan ng lahat ng kanyang laban, habang wala siyang magawa. Kalaunan, natunto ni Kushi si Vishy na tumulong sa kanila, at pinuntahan ng ating bida ang hotel kung saan ito naroon, pinaslang ang lahat ng bantay, hinarap si Ali at pinilit siyang ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol kay Satya bago siya tuluyang patayin. Natunto nila ang kinaroroonan ni Satya, at sa kabila ng takot, tinulungan ni Kushi ang ating bida bilang sniper support. Isa-isang pinaslang ni Fata ang lahat ng kalaban, habang si Kushi ay matagumpay na nakapasok sa control room at nahak ang buong sistema, dahilan upang mabunyag na nagyelo ang lahat ng account ni Satya at nawala ang kanyang pera. Nang harapin ni Fata si Satya, nalaman niyang dinukot nito ang kanyang minamahal at inilagay sa execution chair, ngunit sa huli ay nailigtas niya ito at si Satya mismo ang naupo sa silya at nakuryente hanggang mamatay, habang ipinakita ang video sa lahat bilang babala. Makalipas ang 2 araw, bumalik ang kwento sa unang eksena ng pelikula kung saan muling hinarap ni Fata ang gang at isa-isang pinaslang ang lahat ng kalaban ng walang sinasanto hanggang matapos ang kanyang misyon. Sa huli, nahuli ang mastermind na dating miyembro ng intelligence na pinabayaan ng sistema at naghiganti sa bansa, at matapos ang kanilang huling pag-uusap ay pinatay siya ni Fata. Lumipas ang 2 araw at nakita natin si Fata at Kushi na magkasama bago maghiwalay ng landas, ngunit napagtanto niyang mahal niya ito at piniling bumalik, at kapwa sila masaya sa wakas. Subalit sa huling sandali, may isang sniper na biglang bumaril kay Fata, na tila naghahanda sa ikalawang bahagi ng pelikula. At dito nagtatapos ang pelikula natin ngayon. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Hanggang sa susunod na pelikula, paalam!